morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Chicha. So, paggabi may dumating na ito, Crenata. Tapos, tipik at lettuce. Ito yung mga bago. Tapos, may dumplings rin tayong Tricatterfall or Final Trap. All Green Giant, balik na sila dito. At meron pa tayong iba doon sa loob, pero dito may napansin ako na gusto ko lang i-share sa inyo, kasi ito yung iniisip ko na dito ko lang siya ipupwesto forever, yung Apple's Vivifary o yung Venus Flytrap na nasa flower stalk. Sabi ko hanggang kailan kaya ito kakapit sa kanyang parent plant o mother plant. Ito yung GJ Bloody Nurse. Tapos ito yung kanyang flower stalk na tinubuan ng Apple's Vivifary. At ngayon kung mapapansin nyo, nangitim na yung pagitan ng flower stalk. Ewan ko kung nakikita nyo dyan sa pwesto. Kita natin. Dito lang. Ano, nangitim na. So pag nangitim na yan, kunti na lang yung green sa taas, matutuyo na yan. So ita-transfer na natin tong Bloody Nurse. Baka matsugi pa pag hindi natin transfer ngayon. So ang gagawin natin yan, puputulin lang natin. Hanap lang tayong gunting. Ito yung gunting ko, nandito lang yung kagabi. Ayun, daling araw hindi, mga 12 o'clock na kami natapos sa pag-replant kagabi. And putulin natin, sana hindi mahulog. Tira natin para meron tayong thumbnail mamaya maganda. Ayan na siya, nangitim na. Kung napatagal-tagal pa ako, baka hindi ko na ito nakuha ang buhay, kasi wala na siyang nutrients na makukuha sa mother plant. Ito yung tingnan kaya natin to. Yung dumplings okay pa, tsaka yung DM Romeo okay pa, pati si Onkihoronkus yata to, tama. Ayan, okay pa rin siya. So yan lang natin hanggang malay nyo magbonjing to at tumagal, di ba? Pero etong Bloody Nurse ay kailangan na talaga. Masakit man tanggapin kailangan siyang umiwalay. Ayoko talaga siyang ihiwalay kasi gusto kong pinakamatagal na pwedeng itabi. Siguro umabot rin siya ng 2 months mahigit sa kanyang mother plant. Ayan, i-review ko rin yung mga video ko sa YouTube kung kailan tayo nag-video ng Apple's Vivifary. So around that time nag-start siya na kumapit sa ating hindi, kasi bandang January, February, March. So ayan, 2 to 3 months pala, diba? So, itanim na natin yan. Paano itanim yan? Iparot na lang natin dito sa loob para sigurado. Ayan, dito na lang, mas the best dito sa area na to kasi dito, mainit. Yung sanay siya sa labas kung ipapasok natin sa loob, ito na lang. So hindi ko man na rin puputulin yung Apple's Vivifary. Island ko lang siya ng kaunti. Hirap ipwesto ng island na mababaw kasi itong aking ayan. Tapos taas natin ng konti itong mga live para may kapitan ng
Ayan. Diba? Andiyan ka na. Paganda ka niyan kasi obserbahan ulit kita. Tapos dun sa naghahanap pala ng bloody nurse, pasensya na hindi ko mabibigayan kasi nag-aaralan natin. So meron tayong bloody nurse dito na aksidenteng, buti naman aksidente siyang napasama dito sa B52 eh. Pero nasaan na ba? Kung saan ko tinanim? Dito na, inilipat ko na pala. Ay, all green giant pala siya na ilagay. Tapos nagpapat ako, sabi ng misis ko, uy, ba't may isa ditong kakaiba? Sabi ko, tingnan ko nga. Ay, bloody nurse yan. Tingnan nyo naman itsura. Green nga lang siya. Siguro na ilagay yan. Pwede nating sabihin na typical. Ayan, ito yung makukuha nyo kung kukuha kayo ng bloody nurse. Pero kung ayaw nyo, okay lang kasi ikikip ko to. Malay nyo, di bloody nurse to. Pero bloody nurse ang ano. Ayan. Malalaman mo sa yung pagiging bloody nurse niya. Ayan, nasa ganyan. Tapos pag hinawakan mo ito, madaling matupi. Tulad ng ganito. Ayan, so hindi na natin kailangan patunayan niya na bloody nurse yan. Pa rin naman ng Marachi, di ba? So ayan, pakulayin lang natin ng ilang linggo. So nandiyan yung ibang mga BFT natin. Paplano ako mag-propagate pa, kaya lang wala na akong lalagyanin sa taas. Nakonsumo na ng mga trees. So ang pwede natin gawin, ilipat to sa smaller or lagyan to ng iba ng mga propagation. Tapos ibaba tong mga drosera. Gusto ko man sila ipulsan talaga, kaya lang walang pwesto na eh. Mga BFT ang ilalagay ko sa taas kasi matitibay. Ang drosera matibay rin naman eh, no? Pansin nyo naman. Mula nung 3 to 4 months ago nandiyan na yan. So pwede ko pang isang gawin ay i-open tong area na to. Tanggalin yung mga yan. Hindi natin lalagay yung mga additional BFTs or yung drosera. Parang nagugutom ako. Ngayon maganda pag may alaga kayong mga ganito. Non-stop mamunga itong katawba eh, yung grapes na kumbaga sa BFT typical. Pagka may kailangan kayong bawa napapasobra na kayo sa mga pagkain na kalaban, like yung mga processed food and yung mga delivery na fast food. Yan, itong kainin nyo, mga sariling tanim, walang pesticides, natural, daming health benefits. Anyway, so ayun ang plano ko, pero hindi ngayong araw na to, pahinga kami ngayon. So ayan ang i-clear natin para malagyan ng mga BFTs, mga pulsar na mga droseras. Tapos sa baba, kung talagang madagdagan yung BFTs natin, wala tayong magagawa, ibababa talaga natin yung dapat ibaba. So meron din tayo palang bago ngayon, dalawin na natin para makita nyo. Nguyain ko lang saglit, popost ko lang itong video. Yan yung mga dumating. Dito yung jamban, nagre-recover pa. Tapos isa lang yung jamban natin. Tsaka pang sariling yan. Kung walang bibili, alagaan ko. Tapos ito yung ping na dumating. Tuyo sila kaya nilagay ko muna dyan. Diyan naman nabubuhay yung mga ping natin, diba? Sa ibang mga kefir, ang kanilang media yung mga sandy, yung mga kadama, kunuma. Sa atin pure sphagnums. Dapat hindi nga live eh, kaya lang wala tayong magagawa. Puro mga, meron pala tayong hindi live. So mag-setup na lang siguro ako sa susunod. Tapos ayun yung mga cephalotus. Kapit natin. Galang din cephalotus na lalaki. Although hindi malalaki pa, medium to small size yung traps. Ang daming mga leaves na maganda to sa pang-umpisa kasi madaling i-acclimate. So ito naman yung Venosa. Venosa yan, isang trays lang, dalawa pala. Tapos dalawang tray na Montana, Venosa Purpurea, Venosa Bar Montana.
Ito naman yung bar Binosa, bar Binosa. So may mga cephalodus rin tayo dito na mga alanganin, dyan natin nilagay. So pero okay pa rin naman yung iba dyan. Hindi lang kasya na doon, kaya dyan natin nilagay. Tapos hinukay ko yung paligid ng cephalodus kasi yung ibang pitcher and leaves ay nakalubog dahil sa shipping, di ba? Ano sila. So lalagyan ko na lang toppings siya ng pure sphagnum or ilipat sila sa sphagnum perlite, tapos yung toppings ay pure perlite or sphagnum live sphagnum. Tapos ito yung update sa mga sumot natin sa mga sphagnum natin. Ganyan yung kalagayan nila kapag walang masyadong araw, mahaba pero buhay. Ang ganda nito, sa awa ng Diyos wala pa nakikitang algae kasi nga lagi sila natutuyuan. Tapos pansinin nyo to, lumaba na yung mga nasa gilid. Hindi na masyadong kita siguro sa camera, pero dito nakita ko na yung difference sa mga bana sila. Tapos ito po, gilid. Nalaylay na yan pagka tumagal-tagal. Biglig rin ako kagabi dahil uminit, tsaka mamaya buong araw kami wala sa bahay. At yung mga ano pala, Madagascariensis, ayan dito ko na nilagay. Tinabi ko sa Regia, mukha lang hindi kita. Ayan. Hindi pa perfect. Kailangan pa ng weeks or months bago kumanda yung mga yan. So ayan yung mga bagong dating natin. Yung mga pink, dalawang klase lang naman yun, Hellercia at Crystal. Ang liit ng Crystal, kala ko palaki, pero magandang klase. Ang ganda ng itsura. So parumihin ko muna siguro, mag-out lang tayo ng ilan. Hirap kasi mag-ship ng pink, medyo mahirap ipadala. Ayoko rin magbenta ng alam kong hindi mabubuhay ng mga buyer, dapat acclimated. Tapos yung mga BFT, kahit na galing sa long shipping yan, basta nakapahinga kahit pa paano, pwede yan. Tsaka kung malapit lang, pwede rin naman mag-out na. May kakaiba dito. Ano ba yan? Yung nakain na pasta yata, dahon, flower. Mayroon sa gitna. Kasi ito pala, speaking of flower, mukhang magpa-flower si dragon's breath. May mga BFT na hindi nag-produce ng seeds, so kaya lang natin mag-flower yon. Tignan natin kung talaga magpo-produce ng seeds. Hindi pa rin tayo susuko. May magpa-flower din dito, napansin ko. Saan ba yan? Ito. Si salmon. Hayaan lang natin siya mag-flower dahil marami naman yan sila. And may dalawang nag-variegate na form. Lahat naman yan magbabarigate. May mga nauna lang. Ayan o. Ganda o. Tapos meron pa dito. At meron pa akong binukod pa. Kaya tayo, or yung nandoon pala, doon sa regalan ko sa dulo. But anyway, ayun yung ating update dito sa ating growing area ng mga dumating. At yung ating Pulse BB pa rin na naikwento ko lang. Kinlear ko na yung mga bees sa baba. So malalagyan na natin yan Sunday. Bukas ay maglalagay na tayo ng mga bagong mga setup dyan. So ang gagawin lang natin pang setup itong UV plastic. Parang ganito lang mga setup na ganyan, pero nasa ilalim. So mas maaraw yung lugar na yan at mas mainit. So ang bagay dyan malamang ay yung mga lowland na Nepenthes, Sarracenia, at yung mas mga iba pang mahilig sa
araw. Yung pink pwede rin dyan kasi na-experience ko na ilagay dyan. Maganda rin ang kinalabasan. So yung mga nandito, siguro yung mga ilalagay na lang natin, yung mga ina-acclimate. May mga iba kasing Nepenthes na ang papangit pag hindi ganun kaaraw. So isa na rin yung mga iyon na ilalagay ko dito, yung mga lowlands. Tapos ayun, mas maganda niya, mas mabilis rin silang matutuyo yung media niya. Ibig sabihin magiging well draining yung kanilang media. Pag dun kasi sa sobrang humid or less yung airflow, algae ay kahit dito hindi ako gumagamit ng chemicals, may posibilidad na mag-algae. So yun lang, at thank you sa inyong panonood, at sana magkaroon kayo ng blessed weekends at makapagpahinga tayo lahat. So yan, spend time with your, hindi lang plants, with your family. At syempre, no, at mag-church rin tayo, or at least kung sa bahay, mag-read tayo ng Bible. So yun lang, God bless and bye bye.